Narinig ni Elena ang bawat salita mula sa doktor, ngunit ang tanging umalingaw-ngaw sa kanyang isip ay ang malamig na tinig ng kamatayan. Kinakailangan na po ni Junjun ng agarang operasyon, Mrs. Reyes. Kung hindi, baka hindi na po siya abutin ng linggo. Napakuyom ang kanyang kamao. Hindi pwedeng mangyari yan. Ang kanyang munting Junjun, payat at maputla sa hospital bed, ay humihinga lamang sa tulong ng mga makina. Ang maliit na dibdib nito ay hirap na hirap sa bawat pagtaas at pagbaba. 3 taong gulang pa lang ang kanyang anak at hindi niya hahayaan na mawala ito sa kanya. "Magkano po, Doc?" tanong niya, kahit alam niyang ang sagot ay magpapabigat lang sa kanyang dibdib. Tumingin sa kanya ang doktor na may habag. "1 milyon, Mrs. Reyes. Bukod pa rito ang mga gamot at post-operative care." 1 milyon? Saan siya kukuha ng 1 milyon? Ni 5 ay wala siyang maibigay sa anak niya. Naramdaman niya ang unti-unting paglamig ng kanyang dugo. Ang lahat ng pagtatago at pagtatrabaho niya sa 2 taon, simula nang iwan sila ng kanyang asawa sa tumpok ng utang at pagkalugi, ay para lamang dito, para hindi mawalan ng pag-asa. Ngunit ngayon, tila sumuko na ang lahat. May biglang kumatok sa pintuan ng silid ni Junjun. Malamig ang kanyang pakiramdam, alam na niya kung sino iyon. "Lena, andito ka pala. Buti at nagkita tayo." "Izas Sigas to Montesigas Selin." Bumungad si Victor Bog Salazar kasama ang 2 niyang tauhan na may tatak sa balikat at nakakatakot ang tindig. Ang kanyang ngiti ay parang ngipin ng pating, matalim at mapanukso. Nagmadali si Elena na harangan ng pintuan. Ayaw niyang makita ni Boggs ang kalagayan ni Junjun. "Anong ginagawa mo rito, Boggs? Umalis ka, walang kukuha kay Junjun," bulong ni Elena, nagbabanta. Tumawa si Boggs. "Narinig ko ang usap-usapan sa palengke. Kailangan mo raw ng malaking pera, ano? Ang laking utang ng asawa mo sa akin, Lena. At dahil wala na ang gago, ikaw ang magbabayad." Lumapit ito at naramdaman ni Elena ang amoy ng alak at sigarilyo. "Pero may offer ako sa iyo. Isang bagay na makakapagbayad sa lahat ng utang mo, higit pa sa sapat para sa operasyon ng anak mo." Nagsalubong ang kilay ni Elena. "Anong offer? Hindi ako gagawa ng masama, Boggs." Sumilay ang masamang ngiti sa labi ni Boggs. "Simple lang, isang auction. Ikaw ang ibebenta at ang makakabili sa iyo, siya ang may-ari sa iyo. Ang pera sa iyo lahat. Makakabayad ka ng utang at may matitira pa para sa anak mo. Hindi masama, di ba?" Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. "Ang auction? Isang buhay na ibebenta? Hindi ko gagawin yan." Ngunit lumapit si Boggs sa pintuan at sa isang sulyap nakita niya si Junjun. Ang mga mata nito ay naningkit. "Oh, tingnan mo ang anak mo, Lena. Gusto mo bang makita siyang namamatay? O gusto mong may magawa ka para sa kanya? Isipin mo, Lena, ang buhay ng anak mo ang nakataya." Naramdaman ni Elena ang pagyanig ng kanyang mundo, ang takot, ang pagkabigo, ang pagmamahal sa kanyang anak. Lahat ay nagtulak sa kanya sa gilid ng bangin. Alam niyang ito na ang huling pag-asa niya. Ang pinakamadilim na paraan upang makakita ng liwanag. Nanginginig ang kanyang mga labi. "Kailan?" Tumawa si Boggs ng malakas, isang tunog na nagpatindig balahibo sa kanya. "Mamayang gabi, Lena. Mamayang gabi magbabago ang buhay mo." Ang silid ay puno ng usok ng sigarilyo at amoy ng mamahaling pabango. Naroon si Elena, nakatayo sa gitna ng isang entablado, nakasuot ng simpleng itim na bestida na ipinilit isukat sa kanya. Ang mga mata niya ay nakayuko. Ayaw niyang makita ang mga mukha ng mga lalaking nakaupo sa ibaba, ang kanilang mga titig na parang bumabalat sa kanya. Narito siya, ang isang inang desperado, nakatayo sa isang lugar kung saan ang tao ay binibili at ibinebenta. Ang kanyang puso ay kumikirot sa bawat segundo.
Narinig niya ang boses ng auctioneer na nagmamadali. Ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang sikmura. Next up, we have Elena, 28 years old, single mother, healthy and dedicated, who wants to start the bid for this Filipino beauty. Nakarinig siya na bulungan. Ang bawat numero na binabanggit ay parang pamalo sa kanyang kaluluwa, para siyang isang hayop na isinusubo sa lion's den. Gusto niyang tumakbo, sumigaw, ngunit ang imahe ni Junjun sa hospital bed ay nagpatahimik sa kanya. Para sa iyo, Junjun. Para sa iyo. 500,000. 700,000. 1,000,000. Naramdaman niya ang pagkahilo. 1,000,000? Yan ang presyo ng kanyang kalayaan, ng kanyang dangal. Ngunit ito rin ang presyo ng buhay ng anak niya. Pagkatapos ng isang serye ng mabilis na pagtaas ng presyo, biglang tumahimik ang lahat. May isang lalaking tumayo mula sa sulok ng silid. Nakasuot siya ng isang mamahaling puting thobe at ang kanyang mukha ay nakakubli sa anino. Ang kanyang tindig ay malakas at may autoridad. Ang lahat ng mata ay napatingin sa kanya. 10 million. Isang malalim, malamig na boses ang narinig ni Elena. Hindi ito nanggaling sa kahit sinong Pinoy na alam niya. Nagulat ang lahat. Ang huling bid ay 3 milyon at biglang dumoble ng mahigit 3 beses. 10 million, ulit ng auctioneer at nanginginig ang boses nito. Wala nang nangahas magbid muli. Ang lalaking ito ay nagpakita ng isang kapangyarihan na hindi matatawaran. Naramdaman ni Elena ang panlalamig ng kanyang mga kamay. 10 milyon? Para sa kanya? Hindi niya maintindihan sino ang lalaking ito, bakit niya ginawa iyon. Sold to Mr. Al Maktoum, sigaw ng auctioneer. Lumapit ang lalaki sa entablado. Ang kanyang mukha ay naging mas malinaw sa ilaw. Matangkad, may matatalim na mata at isang tindig na nagbibigay takot. Hindi siya ngumingiti. Ang mga mata niya ay parang yelo, walang bahid ng emosyon. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng isang pakiramdam ng kapahamakan. Elena Reyes, tanong niya. Ang kanyang boses ay malalim at nagpakilabot sa kanya. Napatango si Elena, hindi siya makapagsalita. Inilabas niya ang isang papel, isang kontrata. Narito ang kondisyon. Bibigyan kita ng pera na kailangan mo. Ang utang mo babayaran ko, ang anak mo gagamutin ko. Ngunit kapalit nito, manganganak ka ng isang anak para sa akin. At pagkatapos ibibigay mo sa akin ang bata. Walang karapatan, walang tanong, ito ang kasunduan. Napakuyom ang kanyang kamao. Hindi niya kayang gawin iyon. Ibenta ang sarili, kakayanin niya. Ngunit ibigay ang anak niya, ang sarili niyang dugo at laman? Hindi. Ngunit muling sumagi sa isip niya ang imahe ni Junjun. Ang huling pag-asa, ang kanyang buhay. Hindi ko kayang ibigay ang anak ko. Bulong niya, luha ang namumuo sa kanyang mga mata. Tumitig sa kanya ang lalaki. Ang operasyon ng anak mo ay kinakailangan bukas. Ang pera ay makukuha mo pagkatapos mong pumirma. Naramdaman ni Elena na para siyang nasa isang bangungot. Ang kanyang anak, ang kanyang buong buhay ay nasa kamay ng lalaking ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinuha ang ballpen. Ang bawat letra ng kanyang pangalan ay parang saksak sa kanyang puso. Nang matapos siya, kinuha ng lalaki ang kontrata. Tiningnan niya si Elena at sa unang pagkakataon may nakita siyang kakaiba sa kanyang mga mata. Isang mabilis na kislap na hindi niya maipaliwanag. Pagkatapos ay nawala agad. Simula ngayon, pag-aari kita, Elena Reyes, sabi niya. Nakatayo si Elena, parang isang estatwa habang tinititigan ang kontrata sa kamay ng lalaki. Naramdaman niya ang isang malamig na kurot sa kanyang kaluluwa. Para siyang isang barkong lumubog sa gitna ng karagatan. At ang lahat ng pangarap niya ay lumulutang na ngayon sa ibabaw ng tubig. Ito na ba ang kanyang kapalaran?
Ang kanyang kaluluwa ay naibenta na, ang kanyang kinabukasan ay nasa kamay ng isang estranghero. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya o kung makakakita pa siya ng pag-asa sa dilim na ito. Naramdaman ni Elena ang lamig ng marmol sa ilalim ng kanyang mga paa habang naglalakad sa malawak na pasilyo. Hindi ito ang lamig ng simoy ng hangin sa gabi, kundi ang lamig na bumabalot sa kanyang puso. Kahapon lang ay nasa isang barong-barong siya sa Barangay Masagana, nakikipaglaban sa init at alikabok. Ngayon, nasa loob siya ng isang palasyo. Ang bawat detalye ng Al Maktoum Villa sa Dasmariñas Village ay sumisigaw ng kayamanan. Ang matataas na kisame na may detalyadong disenyo, ang nagkikinang na chandelier na gawa sa kristal, ang mga antigong kasangkapan na nagkakahalaga ng buong buhay niya. Ngunit sa gitna ng lahat ng karangyaang ito, pakiramdam niya ay isa siyang bihag, isang ibon na nakakulong sa ginintuang hawla. Isang babaeng may katamtamang edad, may maputi ng buhok na nakapusod ng maayos ang lumapit sa kanya. Nakangiti ito, ngunit may bakas ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Magandang gabi, Ma'am Elena. Ako po si Manang Fe, ang head housekeeper. Ako na po ang bahala sa inyo mula ngayon. Nginitian ni Elena si Manang Fe, isang pilit na ngiti. Salamat po, Manang Fe. Pero Elena na lang po. Hindi po ako sanay sa ma'am. Tumango si Manang Fe. Masusunod po, halika na at ihahatid kita sa iyong silid. Ang silid na ipinagkaloob sa kanya ay mas malaki pa sa buong bahay nila sa Masagana. May malaking kama na may canopy, malambot na carpet at isang balkonahe na tanaw ang luntiang hardin. Ngunit kahit gaano pa kaganda, pakiramdam ni Elena ay malaki itong kabaong. Ito ang kanyang presyo. Ito ang kanyang sakripisyo. Pagkalipas ng ilang oras, matapos niyang ayusin ang kakaunting gamit na pinayagan siyang dalhin, tumingin si Elena sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng Makati ay kumikislap sa malayo, ngunit pakiramdam niya ay milya-milya ang layo niya sa mundo. Isang katok sa pintuan ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Si Manang Fe may dalang tray ng pagkain. Kain na po kayo, Elena. Hindi pa kayo kumakain simula nang dumating kayo. Salamat po, Manang, sabi ni Elena. Pakiramdam niya ay lumbay pa rin. Habang kumakain, nagtanong si Elena, si Sir Khalid po? Napabuntong hininga si Manang Fe. Si Sir Khalid? Malamang nasa library o kaya naman ay nagtatrabaho sa office niya. Ganyan po talaga siya. Laging abala at madalas nag-iisa. Sa Satin 2-9 at Klein. Sa Gentin, nagulat si Elena sa huling sinabi ni Manang Fe. Nag-iisa, ang isang taong may ganito kalaking kayamanan at kapangyarihan ay nag-iisa, ngunit mabilis niyang itinaboy ang ideyang iyon. Ano naman sa kanya ang kalungkutan ng isang bilyonaryo? Ang mahalaga ay ang anak niya. Matagal na po ba kayo rito, Manang? Tanong ni Elena, sinusubukang humanap ng kausap. Simula pa po noong bata pa si Sir Khalid, sagot ni Manang Fe at may bakas ng lungkot sa kanyang mukha. Mabait na bata si Sir Khalid, pero nang tumanda, nagbago siya. Maraming nangyari sa kanya, may mga sugat na mahirap gamutin. Hindi na nagtanong si Elena, ayaw niyang makialam. Hindi siya narito para intindihin si Khalid. Narito siya para maging makina ng panganganak, isang transaksyon, iyon lang. Lumipas ang mga araw na tila isang malabong panaginip. Ang bawat umaga ay pareho. Gigising siya sa malambot na kama, kakain ng masasarap na pagkain na inihanda ni Manang Fe, at pagkatapos ay magpapalipas ng oras sa malaking bahay. Pinilit niyang humanap ng mga gagawin, magbasa sa library, maglakad-lakad sa hardin o tumulong kay Manang Fe sa mga simpleng gawain. Ngunit ang bawat minuto ay puno ng pangungulila. Isang hapon, habang nagbabasa siya sa balkonahe, biglang lumabas si Khalid.
Nakasuot ito ng isang casual na polo shirt at slacks, ngunit ang kanyang presensya ay nananatiling mabigat. "Kumusta?" tanong niya. Ang kanyang boses ay malamig at walang anumang emosyon. "Okay lang po," sagot ni Elena, yumuko ng bahagya. Naibigay na ang pera sa ospital, nagsimula na ang pagpapagamot ni Junjun. "Isang linggo mula ngayon, isasagawa ang operasyon," sabi ni Khalid. Direkta, walang bahid ng anumang damdamin. Naramdaman ni Elena ang kaunting pag-asa. "Salamat po, sir. Now fire, of the exacted is the dont fares. Two have selected says. In vriends, the danded hay tune." Tumango si Khalid. "Yan ang kasunduan. Siguraduhin mong tutuparin mo ang bahagi mo." Napakuyom ang kamao ni Elena. Ang lahat ay bumabalik sa kasunduan. Ang lahat ay pera, ang lahat ay transaksyon, para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. "Naiintindihan ko po," tugon niya, pilit pinapatatag ang kanyang boses. Walang imik na lumakad palayo si Khalid. Naiwan si Elena, bitbit ang bigat ng mga salita niya. Bakit siya umaasa ng kahit anong emosyon mula sa lalaking ito? Wala siyang karapatan. Binenta niya ang kanyang sarili. Sa mga sumunod na araw, minsan ay nakikita niya si Khalid sa mga oras ng pagkain, ngunit bihirang-bihira itong makipag-usap. Kung magsalita man, tungkol lamang sa schedule niya o sa mga simpleng bagay na may kinalaman sa kontrata. Pakiramdam ni Elena, isa siyang furniture sa malaking bahay, naroon ngunit walang halaga. Isang gabi, hindi na nakayanan ni Elena ang pangungulila. Hawak niya ang lumang cellphone na binigay ni Manang Fe. Lihim siyang lumabas sa balkonahe, pumunta sa sulok kung saan alam niyang walang makakarinig. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang denial ang numero ng tiyahin niya na siyang nag-aalaga kay Junjun ngayon. "Hello, tita. Kumusta po si Junjun?" bulong niya, nagpipigil ng hikbi. Narinig niya ang boses ng kanyang tiyahin at pagkatapos ay ang mahinang pag-ubo ni Junjun sa kabilang linya. Para siyang sinaksak ng kutsilyo sa dibdib. Gusto niyang yakapin ang anak niya, gusto niyang halikan ang noo nito, ngunit malayo siya. Masyadong malayo. "Naku, Lena, medyo nanghihina pa rin siya. Pero matatag naman, nak. Huwag kang mag-alala," ang sabi ng nurse. Ayos na daw ang bayad sa ospital. Sino ba ang nagbayad? Ang laki pala. Tanong ng tiyahin niya. "Kaibigan ko, tita." "Mayaman." "Sige na po, tita. Kailangan ko ng ibaba." "Mag-iingat po kayo," sagot niya. Pilit itinatago ang katotohanan. Pagkababa niya ng telepono, bumagsak siya sa silya. Nagsimulang umagos ang kanyang mga luha. Ang bawat hikbi ay parang kutsilyo na humihiwa sa kanyang puso. Miss na niya ang anak niya. Ang kanyang munting Junjun, ang dahilan ng kanyang paghinga. Napakasakit. Ang lahat ng karangyaan sa paligid niya ay walang halaga kung wala ang kanyang anak. Para siyang isang kaluluwang nawawala. Napansin niya ang isang anino sa malayo, sa hardin. Mabilis siyang nagpunas ng luha, ngunit ang pakiramdam na may nagmamasid sa kanya ay hindi niya maalis. Tiningnan niya ng matagal ang madilim na bahagi ng hardin, ngunit wala siyang nakita. Naisip niya na baka guni-guni lang niya iyon, dulot ng matinding pagod at kalungkutan. Ngunit ang pakiramdam ay nanatili, parang may lihim na mata na laging nakatingin, sinusundan ng bawat galaw niya. "Sino? Bakit?" Isang gabi, habang nag-aayos siya ng kanyang kama, may napansin siyang kakaiba. Sa ilalim ng kanyang unan, hindi niya maalala na may inilagay siya. Kinuha niya ito. Isang lumang, kupas na larawan, ang larawan ni Junjun. Ang larawan na huli niyang hawak sa hospital bago siya umalis. Paano ito napunta rito? Tiyak na naiwan niya ito sa masagana. Hindi niya maalala na dinala niya ito. Pinisil niya ng mahigpit ang larawan. Si Junjun nakangiti kahit payat at mahina. Ang mga luha niya ay bumalik,
Mas matindi ngayon, niyakap niya ng mahigpit ang larawan, parang yakap niya ang mismong anak niya. Junjun ko, bulong niya, ang kanyang tinig ay basag sa paghikbi. Kaya ko ito para sa iyo, lahat gagawin ko para sa iyo. Naramdaman ni Elena ang matinding kirot sa kanyang ulo, mainit ang kanyang katawan at ang bawat butil ng pawis ay tumutulo sa kanyang noo. Hindi siya nakatulog ng maayos kagabi dahil sa labis na pangungulila kay Junjun at sa bigat ng sitwasyon niya. Ang pakiramdam ng pagiging may sakit ay nagdagdag lang sa kanyang kalungkutan. Biglang bumukas ang pintuan ng kanyang silid. Akala niya ay si Manang Fe, ngunit laking gulat niya nang makita si Khalid. May dala itong isang tray na may lamang mangkok ng mainit na lugaw at baso ng tubig na may gamot. "Kumusta ang pakiramdam mo?" tanong ni Khalid. Ang kanyang boses ay mas malambot kaysa sa dati, ngunit may bahid pa rin ng pagkabalisa. "Okay lang po, sir," sagot ni Elena. Sinubukan niyang umupo, ngunit naramdaman niya ang hilo. Lumapit si Khalid sa kama, inilapag ang tray sa bedside table. Tiningnan siya nitong mabuti at sa unang pagkakataon, nakita niya ang kaunting pag-aalala sa mga mata nito. Bahagya siyang kinilig, ngunit mabilis niyang itinaboy ang ideyang iyon. Hindi ito pwedeng mangyari, isa lang siyang kontrata. "Narinig ko kay Manang Fe, may lagnat ka raw," sabi ni Khalid. Kinuha nito ang gamot at iniabot sa kanya. "Inumin mo ito, kailangan mong maging malakas para sa kondisyon ng kontrata." Bumalik siya sa realidad. Oo nga, kondisyon. Kung may sakit siya, hindi niya matutupad ang bahagi niya sa kasunduan. "Salamat po," bulong ni Elena at mabilis niyang ininom ang gamot. Habang kinakain niya ang lugaw, nakaupo lang si Khalid sa silya sa gilid ng kama. Nakatitig sa kanya, ngunit hindi nagsasalita. Ang kakaibang katahimikan ay nagpabigat sa ere. Nagtataka si Elena, bakit siya narito? Hindi ba dapat ay abala siya sa kanyang mga negosyo? Pagkatapos niyang kumain, tumayo si Khalid. Kinuha niya ang tray. "Magpahinga ka. May mga nurse na magbabantay sa iyo." Lumabas ito ng silid. Iniwan si Elena na nag-iisip. Ano iyon? Isang kilos ng pag-aalala o simpleng pagpapanatili lang sa kanyang investment? Ang nakaraang karanasan niya sa kanyang asawa na nangako ng langit at lupa ngunit sa huli ay iniwan sila ay nagbigay sa kanya ng malalim na pagdududa sa bawat mabuting kilos ng isang lalaki. Kinabukasan, mas maganda na ang pakiramdam ni Elena. Pagkababa niya sa dining area, nakita niya si Manang Fe na naghahanda ng almusal. "Magandang umaga, Manang," bati ni Elena. "Magandang umaga, Elena. Buti at ayos ka na," sagot ni Manang Fe at ang kanyang ngiti ay nakakagaan ng loob. "Alam mo ba, kagabi halos hindi natulog si Sir Khalid. Tawag ng tawag sa akin, tinatanong kung ano ang lagay mo." Nagulat si Elena. Si Khalid? Nag-alala para sa kanya? Hindi siya makapaniwala. "Ganoon po ba?" tanong ni Elena, bahagyang kinikilig, ngunit muling bumalik ang kanyang pagdududa. "Baka naman, para lang sa kontrata. Baka ayaw niya lang magkasakit ako." Umupo si Elena at nagsimulang kumain. "Manang, Sir Khalid po?" "Nasa office na, Elena. Simula pa kaninang 5:00 ng umaga," sagot ni Manang Fe. Masyado siyang abala sa trabaho niya. At sa gabi, minsan nakikita ko pa siyang nag-iisa sa balkonahe, umiinom ng kape. Malungkot talaga ang buhay niya. "Is it not it Seaber sundown is like seeing Dill as well in the Mordi?" Naramdaman ni Elena ang kaunting awa para kay Khalid. Sa lahat ng yaman nito, bakit parang kulang pa rin ang buhay niya? Ngunit muli, pinigilan niya ang kanyang sarili. Hindi siya dapat makaramdam ng awa. Hindi dapat siya madala sa kahit anong emosyon. Isang hapon, matapos ang kanyang check-up sa doktor ng pamilya ni Khalid, na bigla na lang inutusan ni Khalid na bisitahin siya, bumalik si Elena sa kanyang silid. May kumatok.
Akala niya ay si Manang Fe, ngunit si Khalid pala. Elena, tawag niya. Po, sir? Handa ka na ba? Tanong nito. Para saan po? Naglakad si Khalid papunta sa isang iPad na nasa mesa. Inon niya ito at lumabas ang mukha ni Junjun. Napahawak si Elena sa kanyang dibdib. Si Junjun, ang kanyang anak. Nakangiti si Junjun at medyo mataba na ang pisngi. Mukhang masigla, nakita niya ang background sa isang malinis na silid at may isang nurse na nakangiti sa likod. Mama! Sigaw ni Junjun. Nagsimulang umagos ang luha ni Elena. Hindi niya inaasahan ito. Isang video call. Ana, kumusta ka? Halos hindi niya makilala ang boses niya dahil sa sobrang pagpipigil ng hikbi. Nagkwento si Junjun tungkol sa mga laruan na ibinigay sa kanya, tungkol sa masarap na pagkain at sa mabait na nurse. Masigla ito, mukhang gumagaling na talaga. Habang nakikita ni Elena ang sigla sa mukha ni Junjun, naramdaman niya ang matinding pasasalamat. Ang lahat ng sakripisyo, ang lahat ng pait ay tila nawala sa sandaling iyon. Ang kanyang anak ay ligtas. Ang kanyang anak ay gumagaling. Salamat po, Sir Khalid, bulong ni Elena. At sa unang pagkakataon, ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Nakatitig lamang si Khalid sa screen, pinapanood ang interaksyon ng mag-ina. Mayroong isang bagay sa kanyang mga mata, isang bahagyang paglambot na mabilis ding nawala. Kailangan kong tapusin ito. May importanteng tawag ako, sabi niya. Ang kanyang tinig ay muling naging malamig. Mabilis niyang pinatay ang iPad at nawala ang mukha ni Junjun. Naramdaman ni Elena ang lungkot, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Hindi siya dapat maging madamdamin. Ito ay isang negosyo. Ito ay isang kontrata. Lumabas si Khalid ng silid, iniwan si Elena na nag-iisa. Ang saya na naramdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng pagdududa. Bakit niya ginawa iyon? Para ba ipaalala sa kanya na ang lahat ng ito ay transaksyon lamang, na siya ay pag-aari pa rin nito? Nagtungo si Elena sa study room, nais magbasa para libangin ang sarili. Nang makarating siya sa tapat ng bukas na pintuan ng study room, narinig niya ang boses ni Khalid. Huminto siya, hindi sinasadyang makinig. Wala akong pakialam sa mga alalahanin mo. Ang gusto ko ay resulta. Ang pera ay hindi problema. Gawin mo kung ano ang kailangan mong gawin, sabi ni Khalid. Ang kanyang boses ay matigas, walang emosyon. I'm telling you, Mr. Al Maktoum, that company is on the verge of bankruptcy. It's too risky, sabi ng isang boses sa telepono. Tumawa si Khalid, isang maikling, tuyong tawa na nagpatindig balahibo kay Elena. Risky? Ang salitang iyan ay hindi nabibilang sa aking bokabularyo. Bilhin mo, huwag mong sabihin sa akin na hindi mo kaya, dahil kung hindi, hahanap ako ng iba. Tahimik na umalis si Elena mula sa pinto. Naramdaman niya ang kirot sa kanyang dibdib. Ganon siya kawalang puso, walang emosyon. Lahat ay negosyo, lahat ay pera. Ang lahat ng kaunting pag-aalala na nakita niya kanina ay guni-guni lamang. Ito ang totoong Khalid, ang taong bumili sa kanya, ang taong kayang bilhin ang kahit ano, pati na ang kaluluwa ng isang ina. Napabuntong hininga siya, wala siyang karapatang umasa, wala siyang karapatang mangarap. Kinagabihan, habang nasa hapagkainan si Elena, biglang dumating si Khalid. Bihira itong sumabay sa kanya kumain. Kadalasan ay sa opisina lang ito kumakain. Ngunit ngayon, nakaupo ito sa tapat niya. Tahimik silang kumakain. Ang tanging naririnig ay ang tunog ng mga kubyertos. Naramdaman ni Elena ang tensyon sa ere. Pagkatapos ng hapunan, nagulat siya nang manatili si Khalid sa mesa. Kumuha ito ng isang folder mula sa kanyang briefcase. Elena, tawag niya, mayroon akong binago sa kontrata. Napaigtad si Elena. May binago? Ano na naman kaya ang gusto niyang dagdag? Mas mahigpit na kondisyon, mas maraming paghihigpit? Ano po iyon, sir?
Tanong ni Elena, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Inilabas ni Khalid ang isang bagong kopya ng kontrata at iniabot sa kanya. Basahin mo. Kinuha ni Elena ang papel at nanginginig ang kanyang mga kamay. Binasa niya ang bagong clause. Ang pangkalahatang kaayusan ng pagbisita, ang pihong panig Mr. Khalid Al Maktoum ay magbibigay ng pahintulot sa ikalawang panig Miss Elena Reyes, na makita at makasama ang kanyang anak na si Junjun Reyes isang beses sa isang linggo sa ilalim ng superbisyon ng pihong panig o ng kanyang itinalagang kinatawan. Ang lokasyon at oras ay itatalaga ng pihong panig, isinasaalang-alang ang kapakanan ng ikalawang panig at ng bata. Ang lahat ng gastos sa pagbisita at transportasyon ay sasagutin ng pihong panig. Napataas ang kilay ni Elena. Hindi siya makapaniwala. Isang beses sa isang linggo, makakasama niya si Junjun. Hindi ito ang inaasahan niya. Ang akala niya ay mas masama pa ang kondisyon. Bakit po? Tanong ni Elena. Hindi niya maintindihan ang motibo ni Khalid. Tumingin si Khalid sa kanya at sa mga mata nito, mayroon na namang kakaiba, isang kislap na hindi niya masabi kung ano. Iyan ang desisyon ko bilang bahagi ng kasunduan para masiguro mo ang iyong kalusugan at estado ng pag-iisip, kailangan mong maging malakas. His volition to self, heaven might is not to two heaven days. Bumalik na naman sa kontrata, sa kalusugan, sa investment. Naramdaman ni Elena ang pagkabigo. Ngunit sa kabilang banda, ang pag-asa na makakasama niya si Junjun ay nagbigay ng kaunting liwanag sa kanyang madilim na mundo. Nakatitig si Elena sa bagong kontrata, sa mga salitang nagpapahintulot sa kanya na makita ang kanyang anak. Ang isip niya ay puno ng tanong, ito ba ay isang pagpapala o isa na namang pain sa isang mas malaking laro? Ang kabutihan ba ni Khalid ay tunay o ito ay isang maskara lamang upang makamit ang sarili niyang mga layunin? Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman o kung dapat ba siyang magtiwala sa lalaking ito. Malamig ang kape sa tasa ni Khalid, gaya ng kanyang damdamin. Nakaupo siya sa kanyang opisina, ngunit ang mga mata niya ay hindi nakatuon sa tambak ng papeles sa kanyang mesa. Sa halip, ang screen ng kanyang security monitor ang pinagmamasdan niya. Ipinapakita nito si Elena abala sa hardin. Nakasuot ito ng isang simpleng t-shirt at shorts at ang kanyang buhok ay nakatali ng panyo. Ang araw ay nagbibigay liwanag sa kanyang mukha habang maingat niyang dinidiligan ang mga orkidyas. May ngiti sa kanyang labi habang nakikipagkwentuhan kay Manang Fe, nakatulong niya sa pag-aalaga ng mga halaman. Ang mga tawa niya ay malambing kahit na hindi niya ito naririnig. Minsan, nakikita niya itong mag-isa, nakaupo sa balkonahe, tahimik na nakatingin sa malayo. Sa mga sandaling iyon, may kirot sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Naaalala niya ang simula ng lahat, ang malamig niyang trato, ang pagiging direkta sa kontrata. Ngunit ngayon, tila may nagbabago. Ang babaeng nasa screen ay hindi na lang basta isang bahagi ng transaksyon. Nakatitig siya ng matagal. May kakaiba kay Elena. May isang ningning sa kanyang mga mata, isang katatagan sa kanyang tindig sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan nito. Ito ang uri ng ningning na matagal na niyang hindi nakikita sa mga kababaihan sa kanyang mundo, puro interes, puro pakitang tao. Ngunit ang isip niya ay mabilis na bumalik sa nakaraan. Naaalala niya si Samira, ang babaeng minahal niya ng buo, ang babaeng ipinagkatiwala niya sa lahat, pati na ang kanyang pangarap na magkaroon ng sariling pamilya. Flashback. Nakaupo si Khalid sa isang mamahaling restaurant sa Paris, hawak ang kamay ni Samira. Ang mga ilaw ng Eiffel Tower ay kumikinang sa malayo. Samira, magpakasal na tayo, sabi niya.
at inilabas ang singsing na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ngumiti si Samira, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Mahal na mahal kita, Khalid. Ngunit ang pagmamahal na iyon ay isang kasinungalingan. Makalipas ang ilang buwan, matapos niyang ipagkatiwala ang malaking halaga ng kanyang negosyo kay Samira para sa isang investment, naglaho ito. Naglaho kasama ang kanyang pera at ang tiwala niya sa pag-ibig. Ang natira ay ang malamig na katotohanan. Ang pera ang nagpapagalaw sa mundo. Ang emosyon ay kahinaan. End of flashback. Napailing si Khalid. Hindi siya muling magpapaloko. Lahat ng ito ay maaaring isang ilusyon lamang, isang guni-guni ng kanyang puso. Ngunit nang makita niya si Elena na nag-iisa sa balkonahe, bigla itong kumuha ng telepono at lumingon sa paligid, tila nagtatago. Sa kanyang monitor, malinaw niyang nakita ang mga luha sa mukha ni Elena habang nakikipag-usap sa telepono. Narinig niya ang pangalan ni Junjun. May biglang bumaluktot sa kanyang puso. Ang pagmamahal ng isang ina, iyon ang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Iyon ang bagay na tanging si Elena lang ang mayroon. Isang linggo makalipas, nasa kanyang private office si Khalid. Sa harapan niya ay nakaupo si Detective Reyes, ang pinagkakatiwalaan niyang investigador. Sir, narito po ang update sa kaso ni Victor Boggs Salazar, sabi ni Detective Reyes, at inilapag ang isang makapal na folder sa mesa. Binuksan ni Khalid ang folder, mga litrato, dokumento, financial records, ang lahat ay nagtuturo sa isang mas malaking operasyon. Ang auction na iyon ay isa lamang front. Naghahanap sila ng mga babaeng desperado, kadalasan ay may utang o may sakit na miyembro ng pamilya. Pagkatapos, ibebenta sila sa mga mayayaman na gustong magkaroon ng asawa o anak nang walang anumang emosyonal na kalakip, paliwanag ni Detective Reyes. Ngunit sir, mas malalim pa rito. Ang grupo ni Boggs Salazar ay konektado sa human trafficking. May mga babaeng ibinebenta sa ibang bansa o ginagamit sa iba't ibang iligal na gawain. Napakuyom ang kamao ni Khalid. Alam niya na may masamang mangyayari sa auction na iyon, kaya siya pumunta. Hindi lang para sa kondisyon ng kanyang pamilya, kundi para iligtas si Elena. At si Elena Reyes, sir, patuloy ni Detective Reyes, siya ang naging target ni Boggs Salazar matapos mamatay ang asawa niya. Ang asawa niya pala ay may malaking utang kay Boggs at binenta niya si Lena para takasan ang utang. Pinilit si Lena na sumali sa auction dahil sa kalagayan ng anak niya. Alam ni Boggs na desperado si Lena at alam din niya ang sakit ng bata. Ginawa niyang pain si Junjun para makuha si Lena. Kumulo ang dugo ni Khalid. Ang pagkasuklam niya kay Boggs ay umabot sa sukdulan. Ang laging ngiti ni Boggs, ang kanyang mapanuksong tingin. Ang lahat ay nagmula sa isang masamang hangarin. Ano ang koneksyon ni Boggs sa Junjun ngayon? Tanong ni Khalid at ang kanyang boses ay naging malamig. Sir, patuloy na nakikipag-ugnayan si Boggs sa tiyahin ni Elena. Sinusubukan pa rin niya itong takutin. Posible ring subukan niyang kunin si Junjun para gamitin laban kay Elena. May impormasyon din kami na gusto ni Boggs na makuha si Elena pabalik. Pakiramdam niya ay inagaw mo siya, sir. Napakuyom nang mahigpit ang kamao ni Khalid. Inagaw? Si Boggs ang nangagaw ng dignidad at kalayaan ng isang tao. Gusto kong masiguro na ligtas si Junjun, i-double ang security sa ospital. Kung maaari, ilipat siya sa mas private na pasilidad at huwag ipaalam kay Elena. Ayokong mag-alala pa siya. Utos ni Khalid. Masusunod, sir, sabi ni Detective Reyes at umalis. Naiwan si Khalid na nag-iisip. Ang desisyon niyang bilhin si Elena ay hindi lamang para sa kanyang pamilya. Sa loob-loob niya, gusto niya itong iligtas.
Ngunit paano niya sasabihin kay Elena ang katotohanan nang hindi niya iniisip na ginagamit niya lang ang kanyang kahinaan? Maya-maya, tiningnan ni Khalid ang kanyang cellphone, isang tawag mula sa Dubai. Ang kanyang ina, si Datin Sharifa Al Maktoum. Sumagot siya, "Assalamualaikum, Mama." "Walaikum assalam, Khalid. Kumusta ka? Matagal na tayong hindi nagkikita." Ang boses ng kanyang ina ay matikas, puno ng autoridad. "Abala lang po, Mama." "Abala ka nga ba o may tinatago ka?" tanong ng kanyang ina at naramdaman ni Khalid ang lamig sa kanyang boses. "Narinig ko ang mga balita. May isang Filipina ka raw na kasama sa bahay. Isang babaeng may anak." "Khalid, ano ito?" Nagbuntong hininga si Khalid. Alam niyang darating ito. "Mama, personal ko itong desisyon. Kailangan ko ng tagapagmana, hindi niyo ako naiintindihan." "Naiintindihan ko, Khalid, ngunit hindi sa ganyang paraan. Hindi isang babaeng galing sa lansangan, may anak pa. Alam mo ang reputasyon ng pamilya natin." "Mama, hindi niyo siya kilala," giit ni Khalid. "Hindi ko kailangan makilala ang isang babaeng ganyan." "Makinig ka, Khalid. Pupunta kami ni Auntie Layla sa Pilipinas sa susunod na linggo. Gusto kong makita ang babaeng ito at gusto kong magkaroon ng malinaw na paliwanag. Kung hindi, hahanap kami ng paraan para ayusin ang problema mo." Banta ng kanyang ina. Napakuyom ang kamao ni Khalid, ang kanyang pamilya, ang kanyang obligasyon, ang kanyang mga sugat mula sa nakaraan. Ang lahat ay nagtutulak sa kanya sa isang sulok, ngunit sa pagkakataong ito, pakiramdam niya ay iba ang sitwasyon. May iba siyang gustong protektahan. Gabi na at tahimik ang buong bahay. Bumalik si Khalid sa kanyang opisina at muling binuksan ang kanyang security monitor. Nakita niya si Elena nakatayo sa balkonahe, nakatingin sa buwan. Ang kanyang mukha ay malungkot at may hawak siyang isang maliit na bagay, isang litrato. Ang litrato ni Junjun. Naramdaman niya ang isang matinding pagnanais na lapitan ito, yakapin at sabihin na ligtas na siya, ligtas na ang kanyang anak, ngunit hindi niya kaya. Ang kanyang mga pader ay napakataas. Biglang bumukas ang kanyang cellphone. Isang kakaibang numero, anonymous. Nag-aalangan siyang sagutin, ngunit sa huli ay pinindot niya ang answer button. Walang boses, tanging isang larawan ang lumitaw sa screen, isang malabo na litrato. Si Boggs Salazar nakatayo sa labas ng ospital ni Junjun. Ang kanyang mukha ay nakangisi at ang kanyang mga mata ay naniningkit. Kasama ng litrato, isang text message. "Hindi mo pwedeng kunin ang lahat, Khalid. May babayaran ka." Nanigas si Khalid, si Boggs. Alam niya ang lahat. Hindi lang tungkol kay Elena, kundi pati na rin kay Junjun. Ang panganib ay hindi pa nawawala. Ito ay mas malaki pa sa kanyang inaakala. Naramdaman ni Elena ang kaba sa kanyang dibdib habang bumababa siya mula sa sasakyan ni Khalid. Ngayon ang araw na makikita niya muli ang kanyang anak. 1 linggo na ang nakalipas simula nang binago ni Khalid ang kontrata at ngayon ay tutuparin na niya ang kanyang pangako. Dinala siya sa isang pribadong parke na malayo sa mata ng publiko. May mga security guard na nakabantay sa bawat sulok at naramdaman ni Elena ang kaunting kapanatagan. Mukhang sinisigurado ni Khalid ang kaligtasan ni Junjun. Narito na siya, sabi ni Manang Fe, na kasama niya. Nakita ni Elena si Junjun nakaupo sa isang bench kasama ang kanyang tiyahin. Tumakbo si Junjun papunta sa kanya. "Mama!" sigaw ng bata. Ang kanyang boses ay mas malakas at masigla kaysa sa huling pag-uusap nila sa telepono. Niyakap ni Elena ang kanyang anak ng mahigpit. Naramdaman niya ang init ng katawan ni Junjun, ang bango ng buhok nito para siyang nasa langit. Ang mga luha ay umagos sa kanyang mga mata, luha ng saya, luha ng pagpapasalamat. "Anak ko,
Ayos ka na ba? Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Elena at hinalikan niya ang buong mukha ng bata. Mama, malakas na po ako. Hindi na po ako inuubo. Ang dami kong laruan at masarap po ang pagkain. Masayang kwento ni Junjun at ipinakita pa ang isang bago nitong robot toy. Napakasaya ni Elena na makita ang kanyang anak na ganoon kasigla. Ang maputla nitong balat ay nagkaroon na ng kulay at ang mga mata nito ay punong-puno ng sigla. Ang laki mo na anak at ang taba mo na. Napansin ni Elena ang kanyang tiyahin na nakangiti. Kumusta po, tita? Ayos na ayos, Lena, ang sabi ng mga doktor. Halos wala na ang sakit ng bata at hindi na rin daw kailangan ng operasyon. Ang bilis ng paggaling niya, kwento ng tiyahin niya. Ang galing-galing talaga ng kaibigan mong mayaman, wala dozen. Napatingin si Elena kay Khalid na nakatayo ng bahagya na kamasid sa kanila. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit may isang bagay sa kanyang mga mata na hindi niya maipaliwanag. Naalala niya ang biglang pagbabago sa kondisyon ni Junjun, ang biglaang pagdating ng mga doktor, ang mabilis na paggaling ng anak niya. Posible kayang si Khalid ang nasa likod ng lahat ng ito? Bago pa man siya makapagsalita, may biglang gulo sa gilid ng parke. Ayan siya, si Elena, at ang anak niya, was Sedmet, was Feet. Napaigtad si Elena, napatingin siya sa pinanggalingan ng boses, si Victor Boggs Salazar, kasama ang tatlo niyang tauhan na nakasuot ng itim na jacket at may mga baril na nakatago sa likod ng kanilang baywang. Boggs! Sigaw ni Elena at mabilis niyang niyakap si Junjun. Ano ang ginagawa mo rito? Umalis ka! Walang kukuha sa anak ko. Ngumisi si Boggs. Naku Lena, ang ganda mo talaga. Akala ko ba sa akin ka? Pero tignan mo, may bago ka ng amo at ayaw ko iyon. Umalis ka. Boggs! Sigaw ni Elena. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakukuha ang sa akin, sagot ni Boggs at nagsimula itong lumapit. At ang sa akin ay ikaw, Elena, at ang bata. Biglang lumapit ang dalawang security guard ni Khalid, ngunit mabilis silang pinatumba ng mga tauhan ni Boggs. Mas marami sila at mas armado. Naramdaman ni Elena ang matinding takot, hindi para sa sarili niya, kundi para kay Junjun. Junjun, tumakbo ka sa tiyahin mo, sigaw ni Elena. Ngunit bago pa makakilos si Junjun, hinawakan na ni Boggs ang bata. Hindi na kailangan tumakbo, bata. Sasama kayo sa akin. Bitawan mo ang anak ko, sigaw ni Elena at sinubukan niyang agawin si Junjun. Ngunit malakas si Boggs. Itinulak niya si Elena at bumagsak ito sa lupa. Huwag mong hawakan ang bata, isang malamig na boses ang narinig ni Elena. Napatingin siya, si Khalid. Nakatayo ito, matikas. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit. Oh, Mr. Billionaire, sabi ni Boggs at ngumisi. Ikaw pala, akala ko ba ay transaksyon lang? Bakit mo pinoprotektahan ang babae at ang anak niya? Hindi mo alam ang koneksyon ko sa kanila, sabi ni Khalid at nagsimula itong lumapit. Talaga, ang alam ko, binili mo lang ang babaeng ito, isang kontrata, isang produkto. Ngayon, nagbabago ang isip mo? Ganon ka ba ka-weak, Khalid? Tawa ni Boggs. Bitawan mo ang bata, Boggs, at aalis ako ng mapayapa, sabi ni Khalid. Kalmado ang kanyang boses, ngunit may bahid ng pagbabanta. At bakit ko gagawin iyon? Sa akin ang babaeng ito at ang bata pwede kong gamitin para pahirapan siya, sabi ni Boggs. Mabilis na kumilos si Khalid. Bago pa man makapag-react si Boggs, nasa harap na nito si Khalid. Isang mabilis na suntok sa panga ang bumagsak kay Boggs. Nabitawan nito si Junjun. Mabilis na niyakap ni Elena si Junjun. Tumakbo ang mga tauhan ni Boggs para tulungan ito. Ngunit si Khalid ay hindi nagpatinag. Isa-isa niyang pinatumba ang mga ito. Ang bawat suntok ay malakas, may teknik at mabilis. Para siyang isang profesional na fighter.
Nagulantang si Elena. Ang Khalid na alam niya ay isang malamig at negosyanteng tao. Hindi niya inaasahan ang ganitong lakas at bilis. Nang matumba ang lahat ng tauhan ni Boggs at si Boggs mismo ay nakahandusay sa lupa, lumapit si Khalid sa kanila. "Ayos lang ba kayo?" tanong niya, at ang kanyang boses ay naging malambot, puno ng pag-aalala. Niyakap ni Elena si Junjun. "Ayos lang po kami, sir." Ngunit hindi pa tapos si Boggs. Bigla itong bumangon at kinuha ang baril na nakatago sa kanyang likod. Itinutok niya ito kay Elena. "Kung hindi ka sa akin, hindi ka rin sa kanya," sigaw ni Boggs. Ngunit bago pa man makaputok si Boggs, mabilis na hinarangan ni Khalid si Elena. Tumayo ito sa harap niya at itinulak si Elena sa likod niya. Sa sandaling iyon, isang putok ang narinig. Nanigas si Elena. Nakita niya ang baril sa kamay ni Boggs. Nakita niya ang likod ni Khalid. "Sir Khalid!" sigaw ni Elena. Ngunit hindi tumayo si Khalid. Naramdaman ni Elena ang pag-init ng kanyang mga kamay. Nakita niya ang dugo. May biglang dumating na mga pulis at mga tauhan ni Khalid. Agad nilang inaresto si Boggs at ang kanyang mga kasama. "Sir Khalid!" sigaw ni Elena. At sinubukan niyang tulungan si Khalid. Napahawak si Khalid sa kanyang balikat. May tama siya, ngunit hindi siya bumagsak. "Ayos lang ako," sabi ni Khalid. Ang kanyang mukha ay maputla. "Ang mahalaga, ligtas kayo ni Junjun." Niyakap ni Khalid si Elena at Junjun. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Elena ang init ng kanyang pagyakap. Ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng takot ay unti-unting nawala. Nang dumating ang ambulansya at inasikaso si Khalid, hinawakan ni Elena ang kanyang kamay. "Bakit mo ginawa yon, sir? Bakit mo kami niligtas?" Tumingin si Khalid sa kanya at sa mga mata nito may nakita siyang bagay na hindi niya nakita noon. Isang matinding pag-aalala at isang bagay na mas malalim pa. "Alam ko si Boggs Salazar mula pa noon, Elena," sabi ni Khalid. Ang kanyang boses ay mahina. "Matagal ko na siyang iniimbestigahan. Ang pagpunta ko sa auction ay hindi lang para sa kondisyon ng kontrata. Nakita kita doon, Elena. Alam ko na nasa panganib ka, kaya binili kita para may litas ka." Nagulat si Elena. Ang lahat ng kanyang pagdududa, ang lahat ng kanyang akala, naramdaman niya ang matinding pagkabigla. Kaya pala iba ang kilos ni Khalid. Nakatitig si Elena sa mga mata ni Khalid, sinusubukang basahin ang bawat emosyon. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang isang lihim ay nabunyag, ngunit pakiramdam niya mayroon pa ring iba. Mayroong isang bagay na hindi pa rin sinasabi si Khalid. Muli itong umiwas ng tingin at ang kanyang mga mata ay lumayo sa kanya. Tila mayroon pang isang sikreto na ayaw nitong ibunyag. Ang silid ng ospital ay tahimik, tanging ang tunog ng monitor na nagpapakita ng tibok ng puso ni Khalid ang naririnig. Nakaupo si Elena sa tabi ng kanyang kama, hawak ang kanyang kamay. Ang balikat nito ay balot ng benda, ngunit ang kanyang kondisyon ay matatag. Ligtas siya, ligtas sila. Matapos ang insidente sa parke, inaresto si Boggs Salazar at ang kanyang mga tauhan. Ngunit ang katotohanan na iniligtas ni Khalid si Elena at Junjun at ang pagtatapat nito na sinadya niyang bilhin si Elena para iligtas ito mula kay Boggs ay nagpabago sa pananaw ni Elena sa kanya. Ang pader na itinayo niya sa pagitan nila ay unti-unting gumuho. "Salamat, Khalid," bulong ni Elena. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Minulat ni Khalid ang kanyang mga mata. Tumitig ito sa kanya at sa mga mata nito nakita ni Elena ang isang init na hindi niya nakita noon. Isang bagay na mas malalim kaysa sa simpleng pag-aalala. "Hindi mo kailangang magpasalamat, Elena," sabi ni Khalid. Ang kanyang boses ay mahina. "Obligasyon ko." Hindi ito obligasyon,"
sabi ni Elena at pinisil ang kamay nito. Binigyan mo ako ng buhay, binigyan mo ng pag-asa ang anak ko, walang kontrata ang makakapagbayad niyan. Nagbuntong hininga si Khalid. May gusto pa akong sabihin sa iyo, Elena. Napaigtad si Elena. May iba pa? Naaalala mo ba ang isang binata na naglalakbay sa Pilipinas, mga 8 taon na ang nakalipas, nawalan ng lahat, nawalan ng pera at gutom na gutom? Tanong ni Khalid. Napakunot ang noo ni Elena. May naalala ako, mayroong ganoon. Nag-iisa siya at mukhang napakahirap ng sitwasyon niya. Ngumiti si Khalid, isang ngiti na hindi pa nakita ni Elena sa kanya. Isang ngiti na puno ng lungkot at pag-asa. Ako iyon, Elena. Ako ang binata na iyon. Nagulat si Elena, hindi siya makapaniwala. Ang malamig na Khalid Al Maktoum, ang bilyonaryo sa harap niya, ay ang parehong binata na tinulungan niya noon. Flashback. Nakaupo si Elena, isang dalagita pa lang, sa labas ng kanilang maliit na tindahan. May nakita siyang isang binata nakaupo sa gilid ng kalsada, maputla at mukhang gutom. Ang kanyang mga damit ay marumi at ang kanyang mukha ay puno ng pagod. Nilapitan ni Elena ang binata. Sir, ayos lang po kayo? Tumingin sa kanya ang binata, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigo. Nawalan ako ng lahat, nawalan ako ng pera, hindi ko alam kung paano ako makakauwi. Naawa si Elena. Kinuha niya ang isang balot ng tinapay at isang baso ng tubig mula sa tindahan. Kainin niyo po ito, sir. Malayo pa ang lalakbayin niyo. Nagulat ang binata. Kinuha niya ang tinapay at tubig at kumain ng mabilis, tila ilang araw nang hindi kumakain. Pagkatapos, tumingin siya kay Elena. Salamat, hindi ko ito makakalimutan. Binigyan pa siya ni Elena ng kaunting barya, ang pera niya sa pamasahe. Para po sa pamasahe niyo, sir, mag-ingat po kayo. Umiling ang binata. Hindi ko ito matatanggap. Ngumiti si Elena. Maliit lang iyan, sir, para makauwi kayo. Tumingin ang binata kay Elena at sa mga mata nito nakita niya ang isang pangako. Hindi ko ito makakalimutan, dalagita. Balang araw, susuklian ko ang kabutihan mo. End of flashback. Iyon ka? Bulong ni Elena. Ikaw ang binata na iyon? Tumango si Khalid. Oo, Elena, ako iyon. Matagal kitang hinanap. Nang makita kita sa auction, alam kong ikaw ang babaeng iyon at hindi ako papayag na mapunta ka sa kamay ni Bog Salazar. Nagsimulang umagos ang luha ni Elena. Hindi lang dahil sa pagkabigla, kundi dahil sa damdaming bumabalot sa kanya. Hindi ito simpleng pagliligtas. Ito ay isang pagtupad sa pangako. Isang utang na loob na higit pa sa pera. Salamat, Khalid, sabi ni Elena at niyakap niya ito. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Elena ang isang tunay na koneksyon sa lalaking ito. Hindi ito batay sa kontrata o sa pera o sa obligasyon. Ito ay batay sa isang bagay na mas malalim. Isang pangako mula sa nakaraan. Isang koneksyon na nagsimula bago pa man magsimula ang kanilang kontrata. Sa sumunod na mga araw, nagpatuloy ang paggaling ni Khalid sa ospital. Araw-araw, binibisita siya ni Elena at nagdadala ng mga masasarap na pagkain na niluto ni Manang Fe. Ang kanilang mga pag-uusap ay naging mas malalim. Nagbahagi sila ng mga kwento mula sa kanilang nakaraan, ang kanilang mga pangarap, ang kanilang mga sugat. Nagkwento si Elena tungkol sa kanyang asawa, sa pag-iwan nito sa kanila, sa lahat ng paghihirap niya bilang isang single mother. Nakinig lang si Khalid, hindi humuhusga, kundi nagpapakita ng pag-unawa. At nagkwento rin si Khalid tungkol sa kanyang pamilya, sa kanyang mga magulang na mahigpit sa tradisyon, sa kanyang responsibilidad bilang isang Al Maktoum, sa lahat ng presyon na bumabalot sa kanya. At tungkol kay Samira, ang babaeng nagpabago sa pananaw niya sa pag-ibig.
Akala ko pera lang ang makakapagbigay sa akin ng kapayapaan, Elena, sabi ni Khalid habang nakatingin sa labas ng bintana. Akala ko ang lahat ay may presyo. Ngunit nang makita-kita at ang pagmamahal mo sa anak mo, napagtanto ko na may mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Naramdaman ni Elena ang init sa kanyang dibdib. Unti-unti bumabagsak ang mga pader sa pagitan nila. Isang hapon, pagkatapos niyang mag-check out sa ospital, umuwi si Khalid at Elena sa Al Maktoum Villa. Ang bahay ay naging mas magaan, mas buhay. May tawanan na naririnig sa hardin, may pag-uusap sa sala, ngunit ang kapayapaan na iyon ay hindi nagtagal. Habang naghahapunan sila ni Elena, may biglang kumatok sa pintuan. Alam na ni Khalid kung sino iyon. Salamat sa Diyos at ligtas ka, Khalid, sabi ni Datin Sharifa Al Maktoum, ang ina ni Khalid, at niyakap nito ang kanyang anak. Sa likod niya ay nakatayo si Auntie Laila, ang kanyang tiyahin. Ngunit ang kanilang mga mata ay mabilis na napunta kay Elena na nakaupo sa tabi ni Khalid. Ang kanilang mga tingin ay malamig, puno ng paghusga. Kaya pala matagal kang umuwi, sabi ni Datin Sharifa at binitawan ng kanyang anak. Sino ang babaeng ito, Khalid? At bakit siya narito? Tumayo si Khalid at hinawakan ang kamay ni Elena. Mama, siya si Elena at siya ang magiging ina ng anak ko. Have my to the plies, have you dether do it is my. Namilog ang mga mata ni Datin Sharifa. Isang babaeng galing sa lansangan, isang Filipina, at may anak na? Khalid, ano ang iniisip mo? Hindi siya karapat-dapat sa pamilya natin. Naramdaman ni Elena ang matinding kahihiyan. Ang kanyang pagdududa sa sarili ay muling bumalik, ang kanyang pagiging mahirap, ang kanyang pagiging isang single mother, ang lahat ay parang nakasulat sa noo niya. Mama, huwag niyo siyang husgahan, hindi niyo siya kilala. Giit ni Khalid at pinisil ang kamay ni Elena. Ngumisi si Auntie Leila. Kilala namin ang ganitong klasing babae, Khalid. Mga babaeng nanghuhuli ng mga mayaman. At ang nakakagulat, may anak pa. Hindi kaya ginagamit ka lang niya? Naramdaman ni Elena na para siyang sinampal. Gusto niyang tumayo at ipagtanggol ang sarili, ngunit ang kanyang mga salita ay tila nawala. Biglang kumuha si Datin Sharifa ng isang folder mula sa kanyang bag. Nag-imbestiga kami, Khalid, at ang babaeng ito may madilim na nakaraan. Alam naming may koneksyon siya kay Victor Boggs Salazar, ang taong nagpahirap sa iyo, anak. Napakuyom ang kamao ni Khalid. Mama, hindi totoo iyan. Totoo, Khalid. Narito ang mga ebidensya, sabi ni Datin Sharifa at inilapag niya ang folder sa mesa. Hindi siya karapat-dapat sa pamilya natin, Khalid, lalo na ang anak niya. Naramdaman ni Elena na para siyang tinusok ng libu-libong karayom. Ang kanyang pinakamalaking takot ay nabunyag. Ang kanyang nakaraan ay humahabol sa kanya. Ang Villa Al Maktoum ay puno ng musika, tawanan, at ang kinang ng mamahaling alahas. Nag-organisa si Datin Sharifa ng isang grandeng hapunan para ipagdiwang ang paggaling ni Khalid at, sa totoo lang, para ipakita ang kanyang kapangyarihan. Nakasuot si Elena ng isang simpleng long gown na ipinilit ipasuot sa kanya ni Manang Fe. Kahit gaano pa kaganda ang tela, pakiramdam niya ay isang dekorasyon lamang siya na walang halaga sa gitna ng mga bilyonaryo at mga socialite. Ang bawat sulyap, bawat bulong, bawat pilit ng ngiti ay parang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Alam niyang pinag-uusapan siya, ang Filipina ni Khalid. Ang babaeng walang pangalan, walang pinanggalingan. Khalid, bakit hindi mo ipakilala ang babaeng ito sa aming mga bisita? Sabi ni Datin Sharifa. Ang kanyang boses ay matamis, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim. Kailangan nilang malaman kung sino ang kasama mo. Lumapit si Khalid, hinawakan ang kamay ni Elena. Mama, ito si Elena Reyes.
Siya ang aking partner. Napakuyom ang kamao ni Elena, partner. Ang salitang iyon ay tila walang kahulugan. Ang tingin ng mga bisita ay puno ng pagdududa, ng paghusga. Hindi niya maalis sa isip ang mga salita ni Auntie Laila na nagpatuloy sa pag-insulto sa kanya. Binabansagan siyang gold digger na nanghuhuli ng mga mayayaman. Elena, bakit hindi mo ibahagi ang iyong kwento sa amin? Tanong ni Auntie Laila at ngumisi. Kung paano mo nakilala si Khalid, siguradong interesante iyon. Naramdaman ni Elena ang pagkapaso sa kanyang pisngi. Ang lahat ay nakatingin sa kanya, naghihintay ng kanyang sagot. Alam niyang gusto lang nila siyang ipahiya. Auntie Laila, tama na, sabi ni Khalid. Ang kanyang boses ay matigas. Hindi ito ang oras para sa ganoong usapan. Ngumiti si Datin Sharifa. Khalid, huwag kang masyadong protective. Nagkukuwentuhan lang naman kami. Hindi ba, Elena? Napayuko si Elena. Hindi niya masagot. Pakiramdam niya ay para siyang isang basurang itinambak sa gitna ng isang marangyang silid. Kahit gaano pa kasuportado ni Khalid, ang bigat ng kanilang paghusga ay halos hindi niya kayanin. Nang makahanap siya ng pagkakataon, umalis si Elena sa hapagkainan. Kailangan niyang lumayo, huminga. Nagtungo siya sa hardin sa isang liblib na sulok at hinayaang umagos ang kanyang mga luha. Ang ingay ng party sa loob ay tila milya-milya ang layo. Habang nakaupo si Elena sa isang bench, narinig niya ang boses ni Datin Sharifa at Auntie Laila mula sa kalapit na pasilyo sa labas ng study room. Hindi niya sinasadyang marinig, ngunit ang kanilang mga salita ay tila may magnet na humila sa kanyang atensyon. Hindi ko maintindihan si Khalid. Bakit niya pinipilit ang babaeng iyan? Sabi ni Datin Sharifa, puno ng pagkadismaya. Isang Filipina, isang single mother, magiging kahihiyan siya sa ating pamilya. Paano na ang reputasyon natin sa Dubai? Baka naman gusto lang niya ang pera, Sharifa, sagot ni Auntie Laila na may mapanuksong tono. Alam naman nating ang mga ganyang babae ay matatalino sa pagkuha ng mga mayaman. At ang bata, baka ginagamit lang niya ang bata para mas maikulong si Khalid. Nagsalubong ang kilay ni Elena. Hindi niya akalain na ganito sila kasama. Kailangan nating alisin ang babaeng iyan, Laila, sabi ni Datin Sharifa. Kahit ano pang mangyari, kailangan nating makahanap ng isang disenteng babae para kay Khalid. Isang Arabong babae na may angkop na angkan at kayamanan, ang bata ni Elena. Hindi ito pwedeng maging bahagi ng Al Maktoum. Kung sakali mang magkaroon siya ng anak kay Khalid, yun lang ang kailangan natin. Naramdaman ni Elena ang matinding sakit sa kanyang dibdib. Ang kanilang mga salita ay mas masakit pa kaysa sa suntok. Hindi lang siya ang target, pati ang anak niya at ang anak na nasa sinapupunan niya. Pero paano natin gagawin iyon, Sharifa? Tanong ni Auntie Laila. Mayroon akong plano, sabi ni Datin Sharifa at may isang masamang ngiti sa kanyang labi. Mayroon akong kilala na handang tumulong. Ang kailangan lang ay mawala si Elena sa paningin ni Khalid sa paraang hindi na niya muling guguluhin ang kanyang buhay. Tumakbo si Elena palayo, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Wala na siyang makitang pag-asa. Hindi na siya makakatagal sa lugar na ito. Ang pagmamahal ni Khalid ay sapat, ngunit ang puot ng kanyang pamilya ay masyadong mabigat. Siya ay isang pasanin, isang kahihiyan. Pagbalik niya sa kanyang silid, nakita niya si Khalid na naghihintay. May bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha. Elena, ayos ka lang ba? Tanong ni Khalid at lumapit sa kanya. Huwag kang makinig sa mga sinasabi nila, hindi sila mahalaga. Khalid, bakit hindi mo na lang ako paalisin? Bulong ni Elena at nagsimulang umagos ang kanyang mga luha. Ako ang problema, ako ang gulo sa buhay mo, hindi ako karapat-dapat, hindi ako nabibilang dito. Niyakap ni Khalid si Elena ng mahigpit. Hindi totoo iyan, Elena. Huwag mong sabihing iyan, mahalaga ka sa akin, mahal ko kayo ni Junjun.
Naramdaman ni Elena ang init ng yakap ni Khalid. Sa sandaling iyon, gusto niyang maniwala, gusto niyang manatili. Ngunit ang mga salita ng kanyang ina at tiyahin ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. "Khalid, hindi ko kayang makita kang nahihirapan dahil sa akin," sabi ni Elena at umiling. "Ang pamilya mo, hindi nila ako kailanman tatanggapin at ayoko na ikaw pa ang magsakripisyo. Because not on Mati and the Dune and brothers too, Mati." Sinubukan ni Khalid na yakapin siya muli, ngunit umiwas si Elena. "Hindi ko kayang gawin ito, Khalid." Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Elena, isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya. Isang larawan. Si Junjun, nasa isang madilim na silid, nakatali ang mga kamay at may takip ang bibig. Sa likod niya, nakatayo si Boggs Salazar, nakangisi at may hawak na kutsilyo. "Akala mo ligtas ka na? Akala mo ligtas ang anak mo? Kung hindi ka babalik sa akin, Elena, mamamatay ang anak mo." At si Khalid, hindi na rin siya makakatulong. Nanigas si Elena. Ang kanyang puso ay bumagsak. Si Junjun, ang kanyang anak, ay nasa panganib. At si Boggs, hindi pa pala ito tapos. Hindi ito gawa-gawa. Ang larawan ay malinaw. Ang kanyang anak ay nasa kamay ni Boggs. Nagpanig si Elena. Ang lahat ng kanyang pagdududa, ang lahat ng kanyang takot ay naging isang malaking alon na humampas sa kanya. Ang mga salita ni Datin Sharifa, ang banta ni Boggs, lahat ay nagkonekta. Kailangan niyang umalis. Ngayon na. "Khalid, kailangan kong umalis," sabi ni Elena at hinila niya ang kanyang kamay. "Ano? Bakit? Anong nangyari?" tanong ni Khalid puno ng pagkalito. Hindi niya kayang sabihin kay Khalid. Kung sasabihin niya, baka lalo lang itong mapahamak, baka lalo lang mapahamak si Junjun. "May kailangan akong gawin. Hindi ko pwedeng sabihin sa iyo," sabi ni Elena, ang kanyang boses ay nanginginig. "Kailangan kong umalis para sa kaligtasan ng anak ko, para sa kaligtasan mo." Nagsimula si Elena na mag-impake ng mabilis. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Wala siyang pakialam kung ano ang maging kapalaran niya. Ang mahalaga ay mailigtas niya si Junjun. "Elena, huwag kang umalis!" sigaw ni Khalid at sinubukan niya siyang pigilan. "Anong ginagawa mo? Sasama ako, tutulungan kita." "Hindi, Khalid, hindi mo ako matutulungan," sigaw ni Elena. "Ako lang ang makakapagligtas sa anak ko at kailangan kong gawin ito mag-isa." Kumuha si Elena ng isang papel at nagsimulang magsulat. Isang mabilis na liham. "Khalid, salamat sa lahat, sa kabaitan mo, sa pagliligtas mo sa akin at kay Junjun, ngunit hindi ko na kayang manatili rito. Hindi ako karapat-dapat sa iyo. Ang aking nakaraan ay patuloy na humahabol sa akin. At ayokong madamay ka sa gulo ko. Ang anak mo ay kailangan ng isang inang karapat-dapat. Ang pamilya mo ay kailangan ng isang babaeng makapagbibigay karangalan. Hindi ako yon. Mahal ko kayo ni Junjun, ngunit ito ang pinakamabuting desisyon para sa lahat. Paalam, Khalid." Elena, pagkatapos niyang magsulat, inilapag niya ang liham sa kama. Niyakap niya si Khalid sa huling pagkakataon, isang mabilis na yakap na puno ng sakit. "Paalam, Khalid," bulong niya at tumakbo palabas ng silid. "Elena! Elena!" sigaw ni Khalid at sinubukan niya siyang habulin. Ngunit huli na, tumakbo si Elena palabas ng villa sa gitna ng malakas na ulan. Ang kanyang mga luha ay sumasama sa patak ng ulan at ang kanyang puso ay nabiyak. Nag-iisa siya, tumatakbo sa dilim papunta sa isang panganib na hindi niya alam kung ano. Hindi niya alam na habang siya ay tumatakbo, nakatingin si Datin Sharifa mula sa bintana at isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang labi. At ang kanyang munting Junjun ay nasa mas matinding panganib kaysa sa kanyang inaakala. Napasigaw si Khalid sa pangalan ni Elena, ngunit huli na.
Ang malakas na tunog ng pintuan na isinara ay parang suntok sa kanyang dibdib. Tumakbo siya palabas ng silid, ngunit paglabas niya sa villa, wala na si Elena. Tanging ang malakas na ulan ang sumalubong sa kanya. "Elena! Elena!" sigaw niya. Ang kanyang boses ay nagmamadali, puno ng desperasyon. Basang-basa na siya, ngunit wala siyang pakialam. Kailangan niyang mahanap si Elena. Ngunit saan? Ang kanyang cellphone ay naiwan ni Elena sa kama. Binasa niya ang liham. Ang bawat salita ay parang kutsilyo na humihiwa sa kanyang puso. "Hindi totoo iyan, Elena," bulong ni Khalid. "Hindi ikaw ang problema, mahal kita." Bigla niyang naalala ang pakiramdam ni Elena kanina, ang takot sa kanyang mga mata at ang cellphone niya. Kinuha ni Khalid ang cellphone ni Elena mula sa kama. Tiningnan niya ang mga huling text messages. Isang hindi kilalang numero, isang larawan. Nanigas si Khalid nang makita ang larawan. Si Junjun, nakatali, si Bogs. Kumulo ang dugo ni Khalid. Si Bogs Salazar. Hindi pa pala ito tapos. At ang mga sinabi ni Elena bago umalis, "Ako lang ang makakapagligtas sa anak ko." Naramdaman ni Khalid ang matinding galit. Galit kay Bogs at galit sa kanyang sarili. Bakit hindi niya agad napansin? Bakit hindi niya agad naisip na may koneksyon ito sa pamilya niya? Bigla niyang naalala ang mga salita ng kanyang ina at tiyahin, ang kanilang pagbabanta, ang kanilang paghusga kay Elena at ang biglaang pagdating nila. May isang bagay na nagugnay sa kanyang isip. Mabilis na tumakbo si Khalid sa opisina ng kanyang ina na nasa guest wing ng villa. Walang kumatok. Binuksan niya ang pintuan. Nakita niya si Datin Sharifa at Auntie Laila nakaupo sa sala, umiinom ng kape. Ang kanilang mga mukha ay kalmado, ngunit may isang kakaibang ngiti sa labi ni Datin Sharifa. "Mama," sabi ni Khalid, ang kanyang boses ay malamig, puno ng galit. "Khalid, bakit gising ka pa at bakit basang-basa ka?" tanong ni Datin Sharifa at nagkunwari itong nagulat. "Huwag kang magkunwari, Mama," sabi ni Khalid at inilapag niya ng malakas ang cellphone ni Elena sa mesa. "Nakita ko ito, alam ko ang ginawa mo." Nanigas si Datin Sharifa. Ang kanyang ngiti ay nawala. "Ano ang sinasabi mo, Khalid?" "Alam kong ikaw ang nagpadala ng text message na iyon kay Elena," sabi ni Khalid. "Ikaw ang nagplano ng lahat. Ikaw ang nagpahiwatig kay Bog Salazar na si Junjun ang kahinaan ni Elena. Ginawa mo ito para paalisin si Elena. Ginawa mo ito para saktan siya." Tumayo si Datin Sharifa. "Khalid, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo." "Huwag kang magsinungaling, Mama," sigaw ni Khalid at ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. "Narinig ni Elena ang mga sinabi ninyo ni Auntie Laila. Narinig niya kung paano ninyo siya hinusgahan. At pagkatapos, dumating ang text message na iyon. Ang lahat ay konektado. Ginawa ko iyon para sa iyo, Khalid," sigaw ni Datin Sharifa. "Para sa kinabukasan mo, para sa reputasyon ng ating pamilya. Hindi siya karapat-dapat sa iyo, hindi siya isang al-maktum. Siya ang babaeng mahal ko, Mama," sigaw ni Khalid. "Siya ang babaeng pinili ko at ang anak niya ay para sa akin. At ang bata sa kanyang sinapupunan ay magiging al-maktum. Hindi mo pwedeng diktahan ang buhay ko." "At ano ngayon, Khalid? Sino ang pipiliin mo? Ang pamilya mo o ang babaeng iyan?" tanong ni Datin Sharifa. Ang kanyang boses ay puno ng pagsubok. "Pinili ko ang pamilya ko, Mama," sabi ni Khalid at tiningnan niya ang kanyang ina ng matalim. "Ang pamilya na ako ang bubuo. Ang pamilya na may pagmamahalan, paggalang at pag-unawa. At kung hindi mo matatanggap si Elena at ang mga anak ko, kung hindi mo matatanggap ang desisyon ko, kung gayon, wala kang karapatan na maging bahagi ng pamilya na yon." Nagulantang si Datin Sharifa. Hindi niya inaasahan ang gayong pagtindig mula kay Khalid. "Khalid, hindi mo maaaring gawin iyan,"
sigaw ni Auntie Laila. Maaari, Auntie, at gagawin ko, sabi ni Khalid. Umalis kayo sa bahay na ito, ngayon na. Khalid, sigaw ni Datin Sharifa. Wala na akong sasabihin. Piliin niyo kung ano ang mas mahalaga sa inyo. Ang inyong mga tradisyon at pagmamataas o ang inyong anak at ang kanyang kaligayahan, sabi ni Khalid, at umalis siya, iniwan ang kanyang ina at tiyahin na nag-iisa, puno ng pagkabigla at pagkabigo. Mabilis na tumawag si Khalid sa kanyang mga tauhan, hanapin si Elena Reyes at si Junjun at arestuhin si Victor Boggs Salazar. Ngayon na, Sir, may impormasyon kami, sabi ng isa sa kanyang mga tauhan. Nakita namin si Boggs Salazar na nagtangkang tumakas kasama ang isang bata sa isang abandonadong bodega sa Tondo. Nanigas si Khalid, Tondo. Alam niya ang lugar na iyon. Ipadala ang lahat ng tauhan doon. Pupunta ako, utos ni Khalid at mabilis siyang naghanda. Habang nagmamaneho si Khalid papunta sa Tondo, ang kanyang isip ay puno ng galit, pag-aalala at isang malalim na pagnanais na protektahan. Hindi na siya ang malamig at walang emosyon na Khalid noon. Ngayon, mayroon siyang ipinaglalaban. Ang ulan ay lumakas at ang kidlat ay kumikislap sa kalangitan. Ang mga ilaw ng syudad ay tila naglaho sa dilim, ngunit sa kanyang isip, tanging ang mukha ni Elena at Junjun ang kanyang nakikita. Nang makarating siya sa Tondo, nakita niya ang isang abandonadong bodega. Ang mga tauhan niya ay naroon na, nakapalibot sa gusali. Sir, nagtatago sila sa loob, sabi ng kanyang head of security. Nasaan si Elena? Tanong ni Khalid. Hindi namin siya nakita, sir. Tanging si Boggs at ang bata lang. Nanigas si Khalid. Wala si Elena, baka naman pinilit si Elena na sumama kay Boggs o baka naman may nangyari sa kanya. Sumugod tayo, utos ni Khalid at kinuha niya ang baril mula sa kanyang tauhan. Pumasok sila sa bodega, madilim, tahimik. Ang tanging naririnig ay ang patak ng ulan sa bubong. Boggs, lumabas ka, sigaw ni Khalid. Biglang may umalingaw-ngaw na tawa mula sa itaas. Si Boggs, nakatayo ito sa itaas ng isang platform, hawak si Junjun, nakangisi ito. Nandito ka pala, Khalid Al-Maktoum. Akala mo ba ay makukuha mo ang lahat? Ang babae, ang anak? Ngayon, makikita mo kung paano ko sila kukunin mula sa iyo, sigaw ni Boggs. Bitawan mo ang bata, Boggs, sigaw ni Khalid. Hindi, papatayin ko siya, sigaw ni Boggs at idinikit niya ang kutsilyo sa leeg ni Junjun. Nanigas si Khalid. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Hindi mo gagawin iyan, Boggs, sigaw ni Khalid. Gagawin ko para makita mo kung paano ka mawawalan ng lahat, tawa ni Boggs at idinikit pa niya ng mas mahigpit ang kutsilyo sa leeg ni Junjun. Basang-basa si Elena ng ulan, ang bawat patak ay parang malamig na batong bumabagsak sa kanyang balat. Ang kanyang mga luha ay sumasama sa tubig, hindi na makita kung alin ang nagmumula sa langit at alin ang nagmumula sa kanyang puso. Tumakbo siya, walang direksyon, ang tanging layunin ay makalayo sa gintong kulungan ng Al-Maktoum Villa. Ang liham na iniwan niya kay Khalid ay balot ng pait-pait sa desisyong ginawa niya at pait sa sitwasyong nagtulak sa kanya. Para sa iyo, Junjun, bulong niya sa bawat paghinga, kahit alam niyang ang kanyang paglayo ay nagbibigay panganib sa kanyang anak. Ngunit ang banta ni Boggs, ang paggamit kay Junjun bilang pain at ang paghusga ng pamilya ni Khalid, lahat ng iyon ay nagpaikot sa kanyang isip. Pakiramdam niya siya ang sanhi ng lahat ng gulo. Biglang umilaw ang kanyang lumang cellphone. Hindi niya inasahan ang tawag. Nakita niya ang pangalan, Manang Fe. Nag-aalangan siyang sagutin, ngunit sa huli ay pinindot niya ang answer button. Elena, nasaan ka na? Sigaw ni Manang Fe. Ang kanyang boses ay puno ng takot at pag-iyak.
Si Junjun, kinuha siya ni Bogs. Nasa panganib siya. Nanlamig ang buong katawan ni Elena. Si Junjun, kinuha para siyang binuhusan ng libu-libong malamig na tubig. Ang kanyang takot ay naging isang matinding galit. Ang kanyang anak, ang kanyang munting Junjun. Ano? Paano nangyari iyan, Manang? Nasaan siya? Sigaw ni Elena. Ang kanyang boses ay halos wala ng buhay. Sa lumang bodega sa Tondo, sinabi sa akin ng mga tauhan ni Sir Khalid. Agad na pinuntahan ni Sir Khalid. Kailangan mo siyang puntahan, Elena. Kailangan ka ng anak mo, sigaw ni Manang Fe. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Elena. Ang lahat ng kanyang pagdududa, ang lahat ng kanyang takot ay nawala. Ang tanging nararamdaman niya ngayon ay ang matinding pagnanais na iligtas ang kanyang anak. Hindi niya hahayaan na may mangyari kay Junjun. Mabilis siyang naghanap ng taxi. Ang kanyang buong pagkatao ay nag-aalab. Ang pagiging ina ay nagbigay sa kanya ng isang lakas na hindi niya alam na taglay niya. Sa Tondo! Sa lumang bodega sa Tondo! Sigaw niya sa driver. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang biyahe ay tila walang katapusan. Sa bawat segundo, nararamdaman niya ang matinding kaba. Ano na kaya ang nangyayari kay Junjun? Ligtas ba siya? Si Khalid, kaya niya bang iligtas ang kanyang anak? Nang makarating siya sa Tondo, nakita niya ang mga ilaw ng pulis at mga sasakyan ng security ni Khalid, isang abandonadong bodega. Ang mga pader nito ay balot ng graffiti at ang bubong ay sira-sira. Tumakbo si Elena papunta sa loob, hindi pinapansin ang mga security guard na sumusubok siyang pigilan. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng isang bagay. Si Junjun, nang makapasok siya, nakita niya ang kaguluhan. Ang mga tauhan ni Khalid ay nakikipaglaban sa mga tauhan ni Bogs. At sa gitna ng lahat, nakita niya si Khalid. Hawak nito ang baril at ang kanyang mukha ay puno ng galit. Khalid! Sigaw ni Elena. Narinig niya ang boses ni Bogs mula sa itaas. Nandito ka pala, Khalid Al Maktoum. Akala mo ba ay makukuha mo ang lahat, ang babae, ang anak? Ngayon, makikita mo kung paano ko sila kukunin mula sa iyo, sigaw ni Bogs. Nakita ni Elena si Yunhun nakatali. Takot na takot. Hawak ni Bogs ang kutsilyo at nakadikit sa leeg ng kanyang anak. Junjun! Sigaw ni Elena at sinubukan niyang umakyat. Ngunit pinigilan siya ng isang security guard. Ma'am, delikado po. Hindi po kayo pwedeng umakyat. Bitawan mo ako. Ang anak ko iyan. Kailangan ko siyang iligtas. Sigaw ni Elena at lumaban siya. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Tila gustong sumabog mula sa kanyang dibdib. Narinig niya ang boses ni Khalid. Bitawan mo ang bata, Bogs. Well, Endel Menerid. Masamela siyan dad. Hindi, papatayin ko siya, sigaw ni Bogs at idinikit niya ng mas mahigpit ang kutsilyo sa leeg ni Junjun. Ang kanyang ngiti ay nakakilabot. Hindi na nag-isip si Elena. Ang lahat ng pag-aalala, ang lahat ng takot ay nawala. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding pagnanais na iligtas ang kanyang anak. Sa isang iglap, inilabas niya ang maliit na screwdriver na laging nasa kanyang bulsa, ang screwdriver na ginagamit niya sa pag-aayos ng mga sirang laruan ni Junjun. Ito ang kanyang munting sandata. Sa isang iglap, tumalon si Elena sa ibabaw ng mga kahon, tumakbo sa isang steel beam at umakyat ng mabilis. Ang kanyang mga kamay at paa ay kumakapit ng mahigpit sa bakal. Kahit may takot, ang pagmamahal sa kanyang anak ang nagtulak sa kanya. Junjun! Sigaw niya at tumalon siya sa platform kung nasaan si Bogs. Nagulat si Bogs. Hindi niya inaasahan ang pagdating ni Elena. Elena, ano ang ginagawa mo rito? Sigaw ni Bogs. Bitawan mo ang anak ko, sigaw ni Elena at sinugod niya si Bogs. Itinusok niya ang screwdriver sa braso ni Bogs. Sumigaw si Bogs sa sakit. Nabitawan niya si Junjun.
Mabilis na niyakap ni Elena si Junjun. "Anak, ayos ka lang ba?" "Mama!" Iyak ni Junjun. "Sige na Elena, dalhin mo si Junjun sa baba," sigaw ni Khalid na umakyat din sa platform. Nang makita ni Boggs na malapit na si Khalid, kinuha nito ang baril na nakatago sa kanyang baywang. Itinutok niya ito kay Elena at Junjun. Ngunit bago pa man makaputok si Boggs, mabilis na sinipa ni Khalid ang kamay ni Boggs na bagsak ang baril. Sinugod ni Khalid si Boggs. Isang mabilis at matinding suntok ang tumama sa mukha ni Boggs. Bumagsak ito sa lupa, walang malay. Nagmamadaling lumapit ang mga pulis at security guards. Dinakip nila si Boggs at ang kanyang mga kasama. Niyakap ni Elena si Junjun ng mahigpit. Ang lahat ng takot ay nawala, napalitan ng matinding kaligayahan. Ligtas na ang kanyang anak. Ligtas na sila. Hinihingal si Elena at ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Khalid. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Lumapit si Khalid sa kanila, niyakap niya silang dalawa ng mahigpit. Isang yakap na puno ng ginhawa, pagmamahal at pag-asa. "Ayos na kayo," bulong ni Khalid. "Ligtas na kayo." Ang init ng kanyang yakap ay nagbigay ng kapanatagan kay Elena. Sa sandaling iyon, sa gitna ng lahat ng kaguluhan, nakita niya ang lahat ng kanyang kailangan. Hindi ito pera, hindi ito kapangyarihan, ito ay ang pagmamahal na ito. Ang pagmamahal na kayang lumaban sa kahit anong panganib. Naramdaman niya ang tibok ng puso ni Khalid sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang kaligtasan sa kanyang mga braso. Sa wakas, nahanap niya ang kanyang kapayapaan. Biglang naramdaman ni Elena ang isang matinding kirot sa kanyang tiyan. Parang may pumilas sa loob niya. "Ah!" sigaw niya at napahawak siya sa kanyang tiyan. Napatingin si Khalid sa kanya, puno ng pag-aalala. "Elena, ayos ka lang ba?" Naramdaman ni Elena ang isang mainit na likido na dumadaloy sa kanyang hita. Napatingin si Khalid sa ibaba at nakita niya ang pulang mantsa sa puting tela ng kanyang suot. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. "Elena, ang baby!" sigaw ni Khalid at mabilis siyang binuhat. Naramdaman ni Elena ang matinding sakit, ngunit ang takot para sa kanyang anak ang mas nangingibabaw. Si baby Khalid, ligtas ba siya?" "Ligtas siya, Elena. Ligtas siya," bulong ni Khalid, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Mabilis siyang tumakbo palabas ng bodega, hawak si Elena sa kanyang mga braso. Sumunod ang kanyang mga tauhan, inihahanda ang sasakyan. Ang biyahe papunta sa ospital ay isang malabong alaala kay Elena. Ang bawat pagliko ng sasakyan ay nagdulot ng matinding kirot. Ang kanyang mga mata ay nakapikit at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa damit ni Khalid. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso at ang mga bulong ni Khalid. "Kaya mo ito, Elena. Kaya natin ito. Ligtas ang baby. Magiging maayos ang lahat." Ngunit sa isip ni Elena, isang madilim na anino ang sumasagi. Ang takot na mawalan ng anak. Ang takot na hindi na makita ang ngiti ng kanyang munting anghel. Ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ang lahat ng kanyang sakripisyo ay para lamang dito, para sa kanyang mga anak. Nang makarating sila sa ospital, agad na sumalubong ang mga nurse at doktor. "Emerhensiya, premature labor." "Mabilis," sigaw ng isang nurse. Inilagay si Elena sa isang wheelchair at mabilis siyang dinala sa emergency room. Hawak pa rin ni Khalid ang kanyang kamay. Ayaw bitawan. "Khalid," bulong ni Elena, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Huwag kang mag-alala, Elena. Hindi kita iiwan," sabi ni Khalid. Ang kanyang boses ay matatag, puno ng pangako. Dinala si Elena sa loob ng operating room. Pinilit si Khalid na lumabas,
ngunit nanatili ito sa labas ng pintuan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pintuan, puno ng kaba. Sa loob, naramdaman ni Elena ang mga kamay ng mga nurse at doktor, ang lamig ng mga instrumentong medikal. Ang lahat ay tila napakabagal. Mabilis, kailangan natin siyang patatagin. Ang tibok ng puso ng bata ay humihina, sigaw ng doktor. Narinig ni Elena ang mga salitang iyon at naramdaman niya ang matinding pagkabigla. Humihina ang tibok ng puso ng baby? Pinilit niyang magsalita, ngunit ang kanyang boses ay hindi lumabas. "Dok, kaya ba siya?" tanong ng isang nurse. "Ginagawa namin ang lahat, ngunit delikado ang sitwasyon. Maaaring hindi namin mailigtas ang bata." Nanlamig ang buong katawan ni Elena. Hindi pwedeng mangyari ito. Hindi niya kayang mawalan ng isa pang anak, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pag-asa, ang kanyang lahat. Sa labas, si Khalid ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang isip ay puno ng kung ano ang nangyayari sa loob. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang bawat tunog ay nagpapataas ng kanyang kaba. Ang lahat ng yaman niya, lahat ng kapangyarihan niya ay walang silbi ngayon. Wala siyang magawa kundi maghintay. Niyakap niya ang kanyang sarili. Ang kanyang mga pader ay gumuho. Ang kanyang puso ay umaasa ngayon sa unang pagkakataon sa isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera, ang buhay ng kanyang magiging anak. Ang buhay ni Elena. "Please, Lord," bulong ni Khalid, at ang kanyang mga mata ay tumingin sa kisame. "Iligtas mo sila. Iligtas mo ang aking pamilya." Muling narinig ni Elena ang boses ng doktor. Masyado nang mataas ang pressure, hindi na kayang pigilan. "Mas!" Naramdaman ni Elena ang matinding sakit at isang malalim na pagkabigo ang bumalot sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang anak, ang kanyang pag-asa, nawawala ba siya? Ang kanyang paningin ay nagdilim. Ang tanging naririnig niya ay ang malalim na boses ng doktor na wala ang tibok ng puso ng bata. Dahan-dahang iminulat ni Elena ang kanyang mga mata. Ang unang sumalubong sa kanya ay ang puting kisame at ang amoy ng gamot. Ang lahat ay tila isang malabong panaginip. Ang bodega, si Boggs, ang matinding sakit sa tiyan. Naramdaman niya ang isang kamay na mahigpit na nakahawak sa kanyang kaliwa. Tumingin siya. Naroon si Khalid, nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa gilid ng kutson. Ang kanyang mukha ay pagod at may bakas ng matinding pag-aalala, ngunit mayroon ding bahagyang ginhawa. "Khalid," bulong ni Elena, ang kanyang boses ay mahina at basag. Mabilis na nagmulat ng mata si Khalid. Ang kanyang mga mata na puno ng pagod ay nanlaki nang makita siyang gising. Isang matinding kaligayahan ang sumilay sa kanyang mukha. "Elena, gising ka na," sabi ni Khalid at pinisil ang kanyang kamay. "Mahal ko, 15 oras kang tulog. Sobra akong nag-alala." "Ang baby?" tanong ni Elena at mabilis siyang napahawak sa kanyang tiyan. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas, puno ng takot na marinig ang pinakamalaking kinatatakutan niya. Ngumiti si Khalid, isang ngiti na nakakagaan ng loob at nagpatunaw sa kanyang takot. "Ligtas ang baby, Elena. Premature siya, oo, pero malakas. Nasa NICU, kailangan lang ng kaunting panahon para lumakas at makahabol sa paglaki." Napabuntong hininga si Elena, isang malalim at mahabang paghinga na naglabas ng lahat ng kanyang takot. Nagsimulang umagos ang kanyang mga luha, ngunit ngayon ay luha ng matinding ginhawa at pasasalamat. Ligtas ang kanyang baby, ligtas ang kanyang anak. "Salamat, Khalid," bulong ni Elena at pinisil ang kamay nito. "Wala kang dapat ipagpasalamat, Elena. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Ginawa ko ang kailangan kong gawin para sa pamilya ko," sabi ni Khalid at hinalikan ang kanyang noo. Nang makalabas siya sa intensive care,
Inilipat si Elena sa isang pribadong silid. Doon, sinalubong siya ni Junjun na masiglang tumakbo at niyakap siya ng mahigpit. "Mama, ayos na po kayo. Miss na miss ko po kayo," sigaw ni Junjun, at ang kanyang maliliit na bisig ay mahigpit na nakayakap sa kanya. "Ayos na ako, anak ko," sabi ni Elena, at niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak. Sa piling ni Junjun, naramdaman niyang buo siya. Pagkatapos ng ilang oras, dinala si Elena sa Neonatal Intensive Care Unit, NICU, para makita ang kanyang baby. Sa likod ng salamin, nakita niya ang kanyang maliit na anghel nakahiga sa loob ng incubator na papalibutan ng mga wire at tubo. Napakaliit nito, ngunit malakas ang tibok ng puso. Nagsimulang umagos ang luha ni Elena habang tinititigan ang kanyang anak. Napakagandang nilalang, napakaliit at napakahalaga. Ang lahat ng kanyang paghihirap, ang lahat ng kanyang sakripisyo ay nagkaroon ng katuparan sa sandaling iyon. Niyakap ni Khalid si Elena. "Ang ganda niya, Elena, kamukha mo." Ngumiti si Elena, ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Sa sandaling iyon, sa loob ng maliit na silid na iyon, sa piling ni Khalid at Junjun, naramdaman niya na mayroon na siyang isang buong pamilya. Isang pamilya na lumaban, nagtiwala at nagmahal. Makalipas ang ilang araw, habang nagpapagaling pa rin si Elena, may biglang kumatok sa kanyang silid. Bumungad si Datin Sharifa at Auntie Laila. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, ngunit may bakas ng matinding kalungkutan at pagsisisi. "Khalid, pwede ba kaming mag-usap ni Elena?" tanong ni Datin Sharifa. Tumango si Khalid at lumabas. Iniwan si Elena na nag-iisa kasama ang kanyang ina at tiyahin. "Elena," sabi ni Datin Sharifa at lumapit sa kanya. Ang kanyang tinig ay malambot at puno ng damdamin. "Hindi ko akalain na aabot sa ganito ang lahat. Hindi ko akalain na manganganib ang buhay ng apo ko. Nagkamali ako, Elena. Labis akong nagkamali." Nagulat si Elena. Isang paghingi ng tawad? Ang babaeng matigas ang puso ay lumambot. "Ang anak ko, mahal na mahal kanya, Elena, at nakita ko kung paano ka lumaban para sa kanya, para sa inyong mga anak. Ang pagmamahal mo, walang katumbas iyon. Ang akala ko, pera lang ang makakapagpasaya sa kanya. Ngunit ikaw ang nagbigay sa kanya ng tunay na kaligayahan," sabi ni Datin Sharifa at umagos ang kanyang mga luha. "Patawarin mo ako, Elena. Patawarin mo kami ni Laila sa lahat ng aming paghusga at kasalanan." Niyakap ni Datin Sharifa si Elena, isang yakap na puno ng pagsisisi, pagtanggap at pagmamahal. Sumunod si Auntie Laila at humingi rin ng tawad. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Nagsimulang umagos ang luha ni Elena. Ang lahat ng sakit na naramdaman niya mula sa kanila, ang lahat ng puot ay nawala. Napalitan ng pagpapatawad at pag-unawa. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang bahagi na siya ng pamilya. Isang tunay na bahagi. Pagkatapos ng isang buwan, ligtas nang nakauwi si Elena at ang kanyang baby, ang Bilya Al-Maktoum, na dati ay malamig at tahimik, ay puno ng tawanan at kaligayahan. Si Junjun ay masigla at ang baby ay lumalaki ng malusog, pinuno ng buhay ang bawat sulok ng mansyon. Isang gabi, habang nakaupo si Elena sa hardin kasama si Junjun at ang baby na mahimbing na natutulog sa isang duyan, lumapit si Khalid. Lumuhod ito sa harapan niya. "Elena," sabi ni Khalid, at kinuha niya ang isang maliit na box, isang singsing na may nagkikinang na brilyante. Hindi ito ang singsing na inalok ko sana noon na puro negosyo at kondisyon. Ito ang singsing na nagmula sa pinakaloob ng puso ko. Gusto kitang pakasalan, Elena, hindi lang para sa mga anak natin, kundi dahil mahal na mahal kita, mahal na mahal ko kayo ni Junjun, at mahal na mahal ko ang baby natin.
Nagsimulang umagos ang luha ni Elena. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Khalid, hindi ko alam ang sasabihin ko. Gusto kong bumuo ng isang pamilya kasama ka, Elena. Isang pamilya na may pagmamahalan, paggalang at pag-unawa. Isang pamilya na hindi kayang sirain ng pera o ng mga paghuhusga. Isang pamilya na mayroon tayo. Ang lahat ay kasama ka kung tatanggapin mo ako, kung tatanggapin mo ang aking pagmamahal, ngayon at magpakailanman. Ngumiti si Elena, isang malawak at taos-pusong ngiti. Oo, Khalid. Oo, mahal na mahal din kita. At mahal ko kayo ni Junjun at ng baby natin. Makalipas ang ilang buwan, ginanap ang isang simple ngunit napakainit na kasal sa luntiang hardin ng Villa Al Maktoum. Ang mga bisita ay kakaunti, tanging ang kanilang pamilya at mga malalapit na kaibigan. Naroon si Datin Sharifa, umiiyak sa tuwa habang tinitignan ang kanyang anak at bagong manugang. Si Manang Fe ay nakangiti at si Junjun, nakasuot ng maliit na tuksedo, ay masayang nagtatakbo sa paligid. Nakatayo si Elena sa tabi ni Khalid, ang kanyang puso ay puno ng kaligayahan. Hindi na siya ang babaeng desperado, ang babaeng binili. Ngayon, siya ay isang asawa, isang ina, isang bahagi ng isang tunay na pamilya, isang Al Maktoum. Ang araw ay sumikat ng maliwanag at ang mga bulaklak sa hardin ay kumikinang sa sinag ng araw. Ang lahat ay tila nasa lugar. Nang matapos ang seremonya, naglakad si Elena at Khalid sa hardin, hawak ang kamay ng bawat isa. Si Junjun ay tumakbo sa kanilang harapan at ang baby ay mahimbing na natutulog sa kandungan ni Elena, isang simbolo ng kanilang bagong simula. Tiningnan ni Elena si Khalid at ngumiti. Sino ang mag-aakala na ang isang desperadong ina at ang isang malamig na bilyonaryo ay magtatapos sa ganito? Ngumiti si Khalid, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Hindi ito tungkol sa pera, Elena. Hindi ito tungkol sa kontrata. Ito ay tungkol sa pag-ibig. Ang pag-ibig na nagbabago sa lahat. Ang pag-ibig na nagbibigay ng pag-asa. Ang pag-ibig na nagbubuklod sa atin bilang isang pamilya. Ikaw ang nagturo sa akin ng lahat ng iyan. Niyakap ni Elena si Khalid. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. Sa wakas, nahanap niya ang kanyang thinduang sa gitna ng mundo, kasama ang lalaking nagturo sa kanya kung paano muling magmahal at ang mga anak na nagbigay sa kanya ng dahilan para mabuhay. Ang kanilang kwento ay patunay na ang tunay na pag-ibig ay kayang lampasan ang lahat ng pagsubok, na ang kapatawaran ay nagpapagaling ng sugat at na ang isang pamilya na binuo sa pagmamahal at pag-unawa ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Si Elena, ang babaeng minsan ay naging binili, ay ngayon ang mismong puso ng isang pamilya, naglalayag sa walang hanggang pag-ibig. At dito nagtatapos ang kwento ni na Elena at Khalid, isang patunay na ang pag-ibig ay may kapangyarihang magpagaling, magpatawad at bumuo ng isang pamilyang hindi kayang wasakin ng anumang pagsubok. Sa mga mahal kong tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong paglalaan ng oras at damdamin sa paglalakbay na ito. Bilang isang manunulat, ang bawat salita, bawat emosyon at bawat twist na aking isinulat ay hinubog nang may pag-asa na ito ay makatagos sa inyong mga puso. Ang pagbuo ng kwento ni na Elena at Khalid ay isang mahalagang karanasan para sa akin, kung saan nasaksihan ko ang pagbabago ng dalawang kaluluwang puno ng sugat patungo sa isang pag-ibig na walang hanggan. Sana ay naramdaman ninyo ang bawat kaba, bawat sakit, bawat kilig at bawat pag-asang kanilang pinagdaanan. Naway ang kwentong ito ay nag-iwan sa inyo ng aral,
na ang tunay na pag-ibig ay hindi natutukoy ng yaman o kalagayan sa buhay, kundi ng pagtanggap, pagpapatawad, at ang lakas na lumaban para sa mga taong mahalaga sa atin. Na kahit sa pinakamadilim na sitwasyon, laging may pag-asa at liwanag na naghihintay, lalo na kung ang puso ay handang magmahal ng tapat. Naway naramdaman ninyo ang kahalagahan ng isang pamilya na hindi lamang nabubuo sa dugo, kundi sa pagmamahalan at pag-unawa. Lubos akong umaasa na ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng inspirasyon at ng isang sandali ng pagtakas mula sa realidad. Gusto kong marinig ang inyong mga saloobin, ang inyong mga paboritong bahagi at kung ano ang naramdaman ninyo sa pagtatapos ng kanilang paglalakbay. Ang inyong mga komento ang siyang nagbibigay buhay sa bawat salitang aking isinusulat. Maraming salamat muli at hanggang sa susunod na kwento ng pag-ibig, Lihim ng Puso.